Banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa mga awit 1. Ang akin pong babasahin at pakisundan na lamang po ng inyong mga mata. No? Mga awit 1 hanggang 6. Sabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Praise God. Pinagpala na po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay umawit. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Puso ko yung sinisiyas. Puso ko iyong sinisiyasa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus.
Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon naman ay dadako tayo sa magwe-welcome ng meron po ba tayo mga bisita sa umagang ito? So, kung wala po man ay let us welcome one another. Tayo po ay magkumustahan sapagkat sa isang linggo nating hindi pagkikita. Amen! Praise God. Kapatid, kumusta ka ba? Tayo po ay lumabas sa ating mga buwan at tayo ay makipagkamayan. Kapatid, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, kami ay nagdadala na ikaw ay makasama. Nais naming ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik matataya tayo isip. Kapatid, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, kami ay nagagalak na ikaw ay makasama. Nais naming ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik matataya tayo isip. Kapatid, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, kami ay nagdadala na ikaw ay makasama. Nais naming ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik matataya tayo isip. Amen and amen. Praise God. So, dadako na tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga kamay para maitaas natin ang ating Panginoon. So, tinatawagan ko na po, Sister Ana. Amen! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Lahat po tayo pumalakpak sa ating Panginoon at awitin po natin bilang pagkilala natin sa ating Diyos na siya ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen! Ay, parang hindi kayo naniniwala. Sige po, minsan pa, parinig naman ang sigaw ng mga ligtas. Amen! Hallelujah! Papurihan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Handa na po ba ang bawat isa? Amen! Ayan. Sige po, hallelujah! Amen. Tayo ay umawit. Pakita natin ang ating puso na may kagalakan sa pagpupuri sa ating Panginoon, sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Hallelujah! Hindi mangangamba.
tagapagligtas namin, Panginoon. Hallelujah. At tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang For the last time, ikaw ang tagapagligtas.
Hallelujah! Purihin ka, dakilang Diyos ng buhay. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Hallelujah! Sa oras na ito, patuloy po tayo. At habang inaawit natin, po natin, at ituloy natin na ito isang panalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Bawat patak ng luha sa aking
ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kalihan. Inibig mo ako nang di kayang basa. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit di na pahirap kapataran kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga kasalanan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya. Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tarihin po natin na ang oras na ito ay patuloy nating alay sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na pahirap
isa, Panginoon. At patuloy na sambitin ang aming mga bibig, ng aming mga puso, ang mga papuring alay sa iyo, ang mga pasasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon, sapagkat iniligtas mo kami sa dilim, Panginoon, sa darkness ng mundong ito, Panginoon, at inilipat mo kami sa iyong liwanag. At itong liwanag na ito, Panginoon, ang siyang patuloy na maisapamoy ng bawat isa. At ang mga tao, Panginoon, na magsisilapit sa iyo, ma-attract sa buhay namin dahil ikaw yung liwanag na nasa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya't purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka sa iyong kadakilaan, O Diyos. Ang lahat ng ito, lahat ng papuri, Panginoon, ay ibinagbabalik namin sa iyo at ibinagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Kaya purihin ka, pasalamatan ka. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. At makakaupo na po ang bawat isa. Hey, praise the Lord. Praise the Lord. Yan. So tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan. Yung ating pong mga kapatid na nasa labas, inaniyahan ko na po kayong makapasok. Kung kayo po ay wala namang ginagawa dyan sa labas, po nating hayaan, no, na masayang yung time which we are intended to have dito sa church ng ganitong oras. No? Kasi yung mensahe natin is about preparing the city, di ba? It's about having yung conviction ng hindi na tayo yung passive, hindi na tayo yung background Christians. We will no longer be those Christians anymore na nakaasa lang din sa iba. Right? We will be that one na sinabihan ng Panginoon to go and make disciples of all nations. Hindi tayo sinabihan ng Lord na to go with them. No, go. Okay? Hindi tayo accessory. Alright? We have been directly mandated by the Lord to go and make disciples. Okay? To inhabit the lands, to prepare His path, to prepare His way for His return. Okay? If John the Baptist was mandated to prepare his way for His first coming, thus resulting sa first regeneration or resurrection ng mga patay from sin. Now, tayo, when the Lord said, go and make disciples of all nations, that is saying, go make straight the path for my return. Okay? Because I will build Jerusalem. I will build my new covenant. I will have my new people. Okay? So, nung sinabi ng Lord na go and make disciples, yun po yung discharge. Yun po yung utos. And that is meaning, be direct and be intentional in everything that we do. Okay? Okay po ba? Yan. So, ngayon po, bago po ako madala na naman, makakalimutan kong manalangin at magbasa, hinihiling ko po na magsitayo muna ang bawat isa.
Tayo po muna ay magbabasa, but this time, let's pick it up from verse 10 hanggang verse 15. Okay? Yan, verse 10. Sabi po dito, ay itatayo ng mga dayuhan ang mga kuta mo at ang kanilang mga hari ay maglilingkod ay sinaktan kita. Ngunit sa aking biyaya ako sa iyo ay naawa. Magiging laging bukas ang iyong mga pintuan, hindi isasara sa araw o sa gabi man, upang ang mga tao ay magdala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ang nangunguna sa hanay, sapagkat ang bansa at kaharian na hindi naglilingkod o na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Amen. Ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Ang kaluwalhatian ng Lebanon ay darating sa iyo. Ang puno ng sipres, ng abeto at ng pino na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking santuaryo at aking gagawing maluwalhati ang lugar ko. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko at silang lahat na humahamak sa iyo ay yuyukod sa talampakan ng mga paa mo at tatawagin kanilang ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng banal ng Israel. Yamang ikaw ay napabayaan at kinamuhian na anupat walang tao na sa iyo ay dumaraan. Gagawin kitang walang hanggang karilagan na sa maraming salin lahi ay kagalakan. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos, purihin at dakilain ka lamang sa aming kalagitnaan, Ama. Ikaw ang Diyos na talagang mabuti sa amin. Ikaw ang naghahatid ng mga pagkain sa aming hapagkainan. Ikaw ang naghahatid ng pangangailangan sa aming sambahayan. Panginoon, alam namin ang aming mga pagkukulang, alam namin ang aming mga sikreto, alam namin ang mga muhi, o ang mga katha ng aming mga puso, alam namin ang nais namin. At alam namin na ang nais namin kadalasan ay malayo sa kalooban mo, O Diyos, at ito ay para sa aming mga pansariling kasiyahan. Kaya Ama, sa kabila nito, patawarin mo po ang bawat isa at patuloy mo kaming kahabagan dahil nalalaman namin na ikaw ay mahabagin na Diyos. Ikaw ay namamalo, ngunit ikaw ay mahabagin na Diyos. Kaya Ama, purihin ka sa iyong pagdidisiplina, purihin ka sa iyong katwiran at katarungan dahil alam namin, O Diyos, na ito ay sa ikabubuti at ikapababanal ng bawat isa. Dalangin ko lamang, Lord, sa umagang ito, na kapag maririnig namin ang iyong salita ay huwag namin pagmatigasin ang aming mga puso. Ang direkta sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita na ipapangaral sa pulpitong ito, sa lugar na ito at sa lahat na makakarinig ng iyong salita. Dalangin ko ay patuloy na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo at kung sila ay wala pa ay magkaroon sila nito ng tuluyan, hindi ayon sa kanilang kalooban kung paano nila gagampanan o kung paano sila magkakaroon ng relasyon sa iyo, kundi ayon sa iyong kalooban. Kaya Ama, marami pong salamat. Kami pong mga nanghihingi, kami pong mga ilangan sa iyo. Kaming mga aba sa Espiritu, kaming mga aba sa pananampalataya. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan, O Jesus. Ang lahat po'y sumigaw ng amin. Yan, palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po ang bawat isa. Yan, kagaya nga po na sinasabi ko kanina, no? Papunta na po tayo ng taong 2026. Ang bilis ng panahon. No? Parang naalala ko itong taon na ito, o nung panahon na ito, last year, pinaplano yung Boreas. Diba? Itong mga panahon na ito, pinaplano na yung Boreas. Tapos nangyari ang Boreas. Ang bilis lang, no? Mabilis lang. Okay. Now, ito pong pag-uusapan natin ay malaking halaga. Ito pong propesiyang ito ay tumutukoy again sa ating Panginoon sa kanyang pagdating. Okay? At sa bawat pagdating ng hari,
ang bawat syudad ay inihahanda. Tama po ba? Okay. Pag may bisita po kayo sa bahay, ano pong ginagawa nyo? O may dadating kayong bisita, anong ginagawa nyo? O, kami nagkakalat lalo. Para naman, maiba naman. Kasi lahat na napuntahan ng bisita na yon, malinis yung bahay. Kami naman yung maiba naman kami. Sasalubungin siya ng aso namin na napakabango. Yan. Di ba? Yan. Pagpasok niya, hindi niya alam kung saan siya uupo. At pagkain ng pagkain, questionable yung pinggan. Hindi ginamitan ng di ba? No, hindi natin ginagawa yon para maiba lang. Nakataya ang reputasyon ng mga nanay. Tama, no? At saka ng mga babae sa tahanan. Bakit yung lalaki? Hindi kasali. Hindi. Siya yung nag-aayos ng bubong. May tumutulo eh. So, may mag-stay. So, ibig sabihin, it is parang hindi siya kultura eh. Right? Part siya ng pagiging responsable natin. Kasi tayo din nagiging bisita. At tayo, pag tayo nagiging bisita, ay ano din ang hinahanap ninyo? Kahit sabihin mo, hindi po okay lang po yan. Pasensya na kayo, sister ha, maliit yung. Hindi po okay lang po yan. Pero mamaya, maliit naman. Ha? Oo. Di ba? Oo. Pero meron tayong certain expectation. Not that masama yun. But because you prescribe. Na kapag tayo ay tatanggap ng bisita, ang Pilipino, sarili niyang higaan, binibigay niya sa kanyang bisita. Correct? Sa ibang kultura, hindi ganun. Kung may available na space, dyan ka. Tama po, ano? Kadalasan, ang bisita nila nasa couch. Sa upuan, sa sopa. Oo. Sa Pilipino, baliktad. Ang Pinoy yung nasa sopa at yung mga bisita ang nasa kwarto, nasa master's bedroom. Right? That's more than expected. Pero kasi tayo dito, ang sabi sa verse 10, ano daw ang gagawin? Mangyayari? Itatayo ng mga dayuhan ng mga kuta mo at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Okay? Sapagkat sa aking puot ay sinaktan kita, ngunit sa akin namang biyaya ako sa iyo ay naawa. So, ibig sabihin, the Lord is talking about the new. Now, marami nagsasabi sa akin, ito daw Isaiah 60 is a prophecy bago pa yung Babylonian conquer. Bago pa yung exile. So, ito daw po ay sinasabi ng Lord sa mga babalik mula sa exile. So, the prophecy daw is about returning o pagbalik ng Jerusalem o ng mga Israelites sa kanilang tahanan after the exile. Ito daw yung pinapangako ng Lord, which is wrong. Because after this, alam natin kung ano pang nangyari sa Jerusalem, ano pang nangyari sa Israel. So maraming beses pong winasak ang Jerusalem ng dahil sa galit ng Diyos. Not because nations want to conquer. Well, gusto nilang i-conquer ang Israel, pero kung hindi naman sila papayagan ng Diyos, they cannot. Yun yung doctrine. Okay, Christians? Yung kaaway natin has been consistently planning and executing his plan to destroy everyone. To destroy faith. At kung hindi sila pinapayagan ng Diyos, wala silang magagawa. Okay? Ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos, ganon kakapangyarihan ang ating Diyos na kung hindi niya sasabihin, sige, walang magagawa yung may gustong magsira sa atin. People may persecute us, okay, because that's part of the plan. That's part of the design. Pero hindi naman ibig sabihin ma-overcome tayo nung persecution. We may die during persecution, but that doesn't mean natalo tayo. Because itong buhay na ito, this is not even the triumph. Yung pagkatapos nito, yung kung paano ka nabuhay, that's the victory. Okay? Now, losing your life for the sake of your friend, sabi ng Lord, is the best. There's no greater love than this. Losing your life. So, ibig sabihin, when you lose your life for the sake of your friends, it's not losing. It's actually a victory.
Why? Because kahit sa kauli-ulihang detalye ng buhay mo, nagawa mo yung kalooban ng Diyos mo. Okay? So, dying for the name of Christ is not losing. Akala ng kaaway, natatalo niya tayo by killing us physically, but ang hindi niya naintindihan, there's resurrection of the dead. Okay? Ganon din ang akala ng marami na nung napatay nila si Christ in flesh, nung maraming mga Pariseo ang nag-celebrate dahil sa wakas, masosolo na naman natin ang authority ng religion. Wala na itong Kristo na ito na nagpapakilalang anak ng Diyos. Nag-celebrate sila. Akala nila, even Satan, na-defeat niya ang Messiah. No. Because bago pa dumating ang Messiah, nasabi na kung ano ang mangyayari. Fragments by fragments, pero yun yung kalooban ng Lord. Bakit pong fragments by fragments? Okay, isipin nyo to. If the Pharisees has the complete compilation ng book ng prophecies from Genesis up to the day ni Christ, sa tingin nyo, ipapako ba talaga nila si Kristo? Kung talagang alam nila yung buong kwento at bawat propesiya na consolidate nila sa isang book nila ay Bible, at nabasa nila lahat ng prophecy tungkol sa Messiah, talaga ba sa tingin natin, papatayin nila na yan, na siya yung kasagutan ng mga propesiya na yun? Hindi. So, ang nangyari, wala kasi silang compilation. Wala silang understanding and knowledge of the prophecies as a whole picture. Meron lang sila bits and pieces, kaunti. Ngayon, ang problema pa sa mga Pariseo, pinipili pa nila kung anong propesiya yung gusto nila. Yun yung problema. Ngayon sa atin, that is why greater responsibility ay binigay sa atin now because meron na tayo, bukod sa meron tayong compilation na ang tawag ay Bible, kompleto pa yan. So there's no reason for us to say na hindi po namin alam. No excuse, sabi nga, di ba? Sabi sa Romans 1, wala na tayong excuse. So for us to say na hindi namin alam yan, hindi yun okay. Why? Bukod sa yung misayang naghatid sa inyo na mensahe na ito, na kabuuan na ito, ay namatay para dito. Tapos sasabihin mo, hindi mo pa rin alam, kriminal yan. Tama po ba? Parang ganito. Ako yung nanay ko kasi, nung ako ay grade 4, grade 3, grade 4, madalas na ako naiiwan sa Pasig mag-isa. No? Kasi papasok sila sa trabaho, yung tatay ko at nanay ko, yung mga kapatid ko nasa Batangas. Ako yung mag-isang naiiwan dyan. So, maglilista yung nanay ko ng gagawin. Sinong ginagawa yun? Ginagawa niya yan? Maglilista yung nanay ko. Yan. Ilalagay niya yan sa ibabaw ng lamesa. Wala pa kami rep nun eh. Wala pang rep magnet eh. So, ilalagay niya yan sa ibabaw ng lamesa. Okay, may pera. Right? Wala akong alarm clock. Wala akong cellphone. Mga anak. Di ba? So, alam mo yung oras ng pasok mo. So, gigising ka. Pag gising mo, nandun yung pera, may mga nakasulat. Oo. So, nandun nakalagay yung mga gagawin mo, anong oras mo dapat gawin. Right? So, dinitalye sa akin ng nanay ko. Ang ganda pa naman sumulat ng nanay ko. Wala akong excuse eh. Na hindi ko sabihin, hindi ko maintindihan eh. Hindi, maganda yung sulat ng nanay ko eh. Oo, hindi ko nga naman na yun eh. Maganda sumulat nanay ko. Parang, alam mo yun, nagmamadali siya pero para siyang sumusulat sa... Okay. So, alam ko, nakikita ko, nababasa ko maigi. Wow. Minsan nga, back to back pa yun eh. Di ba? May page 1, page 2 pa. Okay. So, iniisa-isa ko yan. Tinitinan ko. Okay, check. Check, check, check. Okay. So, ang na-expect ng nanay mo, kung nakasulat lahat yan na maganda na, ang pagkakasulat, at ikaw ay nakakabasa at nakakasulat na din, at nakakaunawa ka, anong ina-expect ng nanay mo sa'yo? Ano ina-expect sa atin? Na mababasa mo yan dahil nasa lamesa yan. Wala pa naman kaming malaking bahay noon. Yung inuupahan namin parang kwarto lang. Pagising mo, doon kami sa sala, pagising mo, kusina na. Right? So, wala kang excuse naman. Nawala kasi ako sa loob ng bahay. Hindi ko nakita yung note mo. Hindi ganun kalaki yung bahay namin. So, parang kwarto lang. Siguro mga isa't kalahati niyan. Yan, yung room na yan. So, nandun yung note. So, hindi pa pwedeng hindi ko makita at mabasa. So, ang expectation nanay ko, pag uwi niya,
areglado. Lahat na nandoon nagawa ko. Right? Meron pa dong, huwag kang masyadong makikipag-away. Sulat. Pag nakipaglaro ka, huwag kang makikipag-away. Tandaan mo, huwag maglilimas ng isda. Trabaho ko yun dati. Kasi 'di ba sa Pasig sa De Castro, medyo kulang pa yung bahay, bakanting lumabas yung tubig, daming isda. Yan. So, yun yung hanap buhay ko dati. Hanap buhay yun. No? So, yan yung mga bilin. Okay naman. Ako naman, sige. So, gagawin ko yan. So, ina-expect ng nanay ko sa akin, magagawa ko. Kasi malinaw yung instruction. Tagalog. Oo. Pag dumating yung nanay ko na hindi ko nagawa kahit isa, anong sasabihin niya sa akin? Pag dumating yung nanay ko, nagawa ko lahat maliban sa isa, anong sasabihin niya sa akin? Parehas. Isa man yung magawa mo, o hindi mo man magawa yung isa, nagawa mo lahat, ano sasabihin pa rin sa'yo ng nanay mo? Bakit hindi mo nagawa lahat? Tama po ba mga nanay? Ay, ang bait naman ang anak ko, nagawa yung paglabas. Ano to? Diba sabi ko, wag patatawarin nyo ba siya dahil nagawa niya yung siyam at yung isa hindi? Oh. Ha? Yung mga anak nyo, kasi laki ni, kunyari, ni Babam, pagsasaingin nyo ba yan? Anak, magsaing ka, pero wag mong susunugin yung bahay. Kahit mabasa yun ni Babam, ha? Pagdating mo, nagko-color yun. Hindi magsasaing yun, right? With that understanding, hindi niya pa kaya yun. So, anong sasabihin mo sa kanya? O, matulog ka ha? O, ito yung milk mo. Naintindihan niya yun. Kasi milk yun eh. Kailangan niya yun eh. Right? So, pag sinabihan mo siya according dun sa kanyang pangangailangan, then she will know. Pero pag binigyan mo siya ng responsibilidad, higher dun sa pangangailangan niya, mahirap. Now, yung binigay sa iyo ng nanay mo during that time is what you can do and understand. Hindi kanya bibigyan o sasabihin sa akin ng tatay ko, nakapark din yung jeep, sira. Paggising mo, pakiayos. Grade 3 lang ako. Paano ko ayusin yun? Right? Now, itong Biblia natin is a complete and detailed instruction na kinakailangan nito ng pastors and teachers, evangelists, etc. so that ito ay maibagay sa pangangailangan ng mga tao nung na-encounter nila ang Panginoon. Kung anong level, yung katatayuan nila nung panahon na yon. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila yung malalim na salita ng Diyos kung ang kanilang pangunawa ay hindi pa aayon doon. Now, in order to prepare these people, right? Anong kinakailangan natin gawin? Kinakailangan yung mga naatasan to go and make disciples knows how to do or go and make disciples. Yun po yung kailangan. Now, since ito ay detailed na, alam na natin, tinuturo sa atin, and we understand yung mga nakasulat dito. Now, anong sabi? For those much has been given, much is required. Yun ba yung pinag-usapan natin kahapon? Yun. Diba? Much has been given. Anong verse ngayon? Much is required. Sino po nakakaalala ng verse? Wala pong naglista kahapon. At by the way, maraming salamat Youth Ministry sa pag-i-invite nyo sa akin sa inyong Christmas party. Kaya umalis na rin ako kaagad kasi feeling ko hindi kayo makakapagsaya pag nandun ako. Pastor, uwi ka na. Bilisan mo na kasi may gagawin pa kami. Hindi, joke lang. Anong verse yun, Sister Carla? Nung kahapon. Ano? Sino nakalala? Tatapuat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Hindi nakakaalam pero ginawa niya yung tama, papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya.
At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Ano ibig sabihin? Yung kabaliktaran naman ito. Datapwat, nakakaalam ka, pero hindi mo naman ginawa yung dapat. Gaano karaming palo yan? Yun yung ibig sabihin nun. Now, kung nalaman lang ng mga Pariseyo at sila ay mayroong Bible noong unang panahon, naka-consolidate lahat ng prophecy, sinundan nila mula Genesis hanggang panahon ng Lord, maniwala kayo sa akin, hindi nila ipapako si Kristo sa krus. Hindi nila ipapako yun. Why? Kasi mapapatunayan nila siya yun. Base dito sa nakasulat. Kaso ang problema sa kanila, yung Torah ay consolidation lang ng 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, and Leviticus. Yun lang ang meron sila. Yung mga prophecy, hiwa-hiwalay. Walang book. Hindi katulad ngayon, mayroong book. At higit sa lahat, nangyari na ito lahat. So, pwede mong pumunta ng Old Testament, babangga mo sa New Testament. Nagagawa natin yan. So, wala talaga tayong excuse na to understand and know. Bukod sa tinuturuan tayo, it is our responsibility to learn. Okay? Now, yung building ng walls, sabi dito, itatayo yung kuta, is talking about restoration. Because, pag dinisiplina ka ng Lord, it doesn't mean He abandons you or He wants you to be destroyed. Nung dinisiplina ka ng Lord, He wants you to be restored. Okay, when I say restored, kagaya po na napag-usapan namin kagabi, no? Pag sinabi kasing restored, restore. Ano yung ibabalik? Ano ba yung nangyari? Okay, sige. So, kunyari, meron tayong na-DA. Okay, so ginagawa natin yung Code of Ministerial Ethics, right? Kasi this time, we have to be intentional. Hindi po pwedeng, for the longest time, no one has been evaluating yung ating ginagawa, kung tayo ba talaga ay gumagawa ayon sa kalooban ng Lord, at kung ginagawa ba natin ito ng tama at ayon sa panahon niya. Because kung walang magsasabi sa atin na hindi natin ito ginagawa sa kaparaanan niya at sa panahon niya, pagdating ng time ng paghuhukom, wala tayong sisihan o magsisisihan tayo. Ang tagal na namin, Pastor, hindi mo man lang sa amin sinabi na ganito pala, mali na pala yung ginagawa namin. Ngayon si Pastor naman, ayaw kayong ma-offend, ayaw pagsabihan yung mga members. Pagdating ng panahon, pare-parehas tayong, lagot. Right? Now, for the longest time din, walang tumitingin sa atin if yung ginagawa ba talaga natin truly is to desire to follow Him or to comply lang with what was set sa church. Kasi again, kahit nandito tayo, kung sino nangangailangan ng restoration sa atin, hindi naman porke physically na church, nasa equipping tayo, we're all restored. Restoration will happen or progress will happen after which we are restored. Saan? Doon sa katatayuan kung kailan ka nag-fall. Kaya nga ang sabi ng Lord, alalahanin nyo kung saan kayo nahulog. Kung anong level na kayo nun. For example, nasa level 3 ka na. Yung spiritual life mo is progressing up to level 3. Pagdating sa level 3, doon ka na hindi nakapasa, doon ka may kulang. Right? Now, dahil doon sa kulang na yon, dahil doon sa nangyari, dahil doon, ewan ko kung kasalanan yan o kung kamalian yan, the reason you stop, matindi yung dahilan kung bakit yung progress mo nag-stop na dyan. Now, mabuti kung makikita at malalaman ng pastor mo so that magagawa yung tamang paraan of restoration for you. Pero kadalasan kasi ang mga mananampalataya nangyari na personally sa kanila na alam nilang na kanilang spiritual progress pero ayaw nilang manghingi ng tulong. Why? In the fear of baka machismis ako. Right? Which is, hindi ko sila sinisisi because for the longest time, ganun yung nangyayari din sa loob ng church. Problema mo, alam ng lahat, which is hindi rin naman dapat.
Pwede lang yan malaman ng mga concerned citizen. The ones that makakatulong sa iyong paglago. Okay? Now, namuhay tayo sa doctrine na kanya-kanya ang kaligtasan. Yes? Totoo naman yun. Ang problema, nung narinig natin yung kanya-kanya ang kaligtasan, wala na rin tayong pakialam sa kaligtasan ng iba. Bahala siya, kanya-kanya naman tayo ng kaligtasan. Yun yung naging mindset. Ang hindi natin alam, when we became one body in Christ, meron tayong responsibilidad sa paglago ng bawat isa. Yes? Meron. Kaligtasan, yes. Kanya-kanya. But it doesn't mean wala tayong pakialam sa isa't isa, sa kaligtasan ng isa't isa. Meron. Dahil kung ganun pala ang doktrina na kanya-kanya, di ba iwanan ko na lang kayo. Kanya-kanya naman tayo No, hindi ganun yun. Bakit pa may pastor, teachers, etc. sa church kung kanya-kanya naman pala tayo ng kaligtasan? Di po ba? So the doctrine, yes, you are personally responsible for your own because you have your own faith. You have, di ba, yung sarili mo. Hindi mo pwedeng isisihi ng ibang tao dahil nadadapa ka. Now, ang tanong, bakit palagi ka nadadapa dyan sa tao na yan? Hindi natin sila pwedeng sisihin. Ikaw ang mag-adjust. Okay, bahala sila sa sarili nila kung ayaw nila mag-adjust. Pero ikaw, so anong gagawin mo? Teka muna, ba't ayaw nyo mag-adjust? Kapatid, teka muna. Hindi okay yan. Ganun gagawin natin? Anong pwede nating magawa? Kasi again, responsable tayo sa isa't isa. Kaya nga, one body in Christ. Di ba? Bear each other's burden. Bear each other's burden. Ano ibig sabihin nun? Problema mo yan. Ba't ko po problema yan? Sa Boreas, anong pwede kong maitulong sa iyo? Ano bang problema? Ganito. Sige, burden ko na din yan. Anong gagawin natin? Paano natin pag-pray? Samahan mo naman ako mag-pray. Sharing each other's burden. Minsan kasi ganito, pag yung isang ministry is not evolving, is not progressing, nahihiya siyang humingi ng tulong. Nakakahiya. So, anong gagawin? Pagtatakpan ko. So, sasabihin ko, okay kami, pero ang totoo, hindi kami okay. Para lang hindi masilip na, may problema tong ministry na to. Kasi nga, yung mentality na kanya-kanya tayong kaligtasan, hindi talaga maganda yon. Now, ang tinuturo sa atin dito is preparing the cities for the return of the King. Ang sabi dito is rebuilding. Ang magre-rebuild is kung sino din yung sumira. Right? Kasama mo. Yan basahin nyo. Verse 10. Balikan mo nga yan, Brother Ryan, musikahan. Yan. Rebuilding. Okay, medyo may lag lang po ng konti yung operator. Ayan, at itatayo ng mga taga-ibang lupa, which means foreign mananakop. Kasi again, this speaks bago pa lamang sakupin ang Israel ng mga mananakop itong prophecy na ito. Ulitin ko, bago pa sakupin ang Israel, naisulat na to, naibigay na to ng Diyos. So, when the Lord says na mga taga-ibang lupa, it means foreign invaders. Okay? Because no one in the history, even during Exodus, na nanalo sa mga Israelita for good. Wala pa. Yes? Hindi sila na-invade. Why? Because during Exodus, wala pa silang hometown. Wala pa silang territory to defend. Nasa wilderness pa sila. Ikot-ikot. Now, na na-establish yung kanilang nation, lalo na. The Lord gave judgment against Israel. Saka pa lang. Okay? So, ang pangako naman ng Lord, wawasakin ko kayo, pero
dahil sa biyaya ko, ang final answer ng Lord is not distraction sa kanyang mga anak. The final answer ng Lord is mercy. Though papaluin kita dahil sa aking galit, magulang siya, parent siya, magagalit talaga siya. Pero sa akin namang biyaya, yan yung final result, mercy. Again, mercy is part. Without mercy, there's no restoration, mga kapatid. There's no restoration ng Israel. Walang restoration ang mga mananampalataya sa panahon na ito. Now, when I say restoration, uulitin ko. When you stop dahil nagkaroon ka ng issue spiritually, ayaw mong aminin, ayaw mong humingi ng tulong, nandito ka sa level na ito, nag-stop ka. Huwag natin pag-usapan kung nagsisimba ka pa o hindi. Regardless, there's no difference. Once you stop, dahil feeling mo may issue ka sa buhay, kahit nagsisimba ka, progress will not come. The only thing na mangyayari sa'yo, decline. Why? Because the moment you stop, yung mga kaaway o yung plano ng kaaway sa'yo, hihilahin ka niyan. They will not just let you float. Kasi ang feeling ng iba, kung hindi ka daw nagpo-progress, nakatigil ka lang. No. You will not retain that level of spirituality kapag tumigil ka. I-decline, magdi-decline yan. Kaya makita niyo yung mga nag-backslide. Ano nangyari? Nag-stay ba sila sa tatayuan nila na level na yun? No. Ano nangyari? Diba? Pilig mo, may problema ka sa buhay, ibig sabihin, nag-decline ka. So, mind you, pag tumigil ka dyan sa level na yan, and you needed help, pero ayaw mong humingi, maraming mangyayari sa'yo, your spiritual mo definitely will drop to a level lower than your level nung nahulog ka, nung nagka-problema ka sa buhay. Hindi ka lang tumigil, na parang nandudun ka lang. No, gagawin ng kaaway lahat. Regardless kung nagsisimba ka o hindi. Kasi physically nandito ka, pero spiritually, wala ka. Kaya nga mas marami pang backslide na nasa loob ng church kaysa nasa labas eh. They don't want help because ayaw nilang malaman ng tao. But ang totoo, declining. Yun yung kailangan ng restoration. Restoration saan? Doon sa level kung saan ka nahulog. That's why the word restoration, yun yung ibig sabihin ng Lord. Ibabalik ka doon sa level kung saan ka nahulog, kung level 3 ang naiwan mo, at ngayon ay nasa level 0 ka, doon ka i-restore. Now, in order for that to happen, may mga ipapagawa ang Lord sa'yo. May magmamonitor sa'yo. Consistently, may magka-counsel sa'yo because yun yung kailangan ng kaluluwa mo. Yun naman ang ayaw ng marami kasi sa pride. See? Kung anong ginagawa ng kaaway? Pride. Mas tatanggapin ko pa na bumaba ako spiritually doon sa premise na hindi naman ako bumababa, hindi naman ako nakakalimot sa Lord. No. Hindi yun eh. Now, i-restore ka ng Lord dun sa bago ka nahulog. Saka ka palang ulit magpo-progress pataas. Hindi pa pwedeng during restoration, dun ka ipo-progress sa level 4 and level 5. No, i-restore ka muna dun sa dati. Naintindihan niyo po? Kaya may process ng restoration ng Lord. Kaya may rebuilding. Kaya itatayo, sabi diyan ng Lord, kaya itatayo ang ng mga taga-ibang lupa ang iyong mga kuta. Tapos, ay magbubukas na lagi. Times, lahat ng kaharian, kung bakit yan may wall, meron yung gate, nakasara. Ano? Security purpose. Yung bahay nyo ba, paggabi, open or close? Yung gate nga namin, nilagyan ng padlock na scientific eh. Alam mo yung pag nagmamadali ka, kailangan mo papindutin yung mga number.
Alam niyo yung padlock na may number? Eh, ang laki ng daliri ko. Pag pindot ko ng 4, nasasama yung 5. Hindi, uulit na naman ako. Eh, nagmamadali ka na, nasi-CR ka na. Oh, ganun yung lock namin. Talino, di ba? Okay naman sana yung purpose to lock, to secure. Pero hassle. Buti kung binigyan na lang kami ng susi, tigigisa. Isang tapos. Di ba? May mga padlock naman na gano'n, tapos hindi makukuha yung susi hanggat di mo nilalak ulit yung pindot. Mission impossible eh. Iilawan mo pa. Si Sir Weng, di ba? Na-encounter mo yun. Ang hirap pumasok. Lalo na una, kailangan mo pa mag-flashlight. Eh, dalawa lang yung kamay mo. Paano mo pa-flashlight niya at the same time? Pipindot ka doon sa... Hindi ka tulad pagsusi, kapakapa lang. Di ba? Kahit madilim. O, kaya mo. Ngayon, di susi. Now, the reason is security. Pero ano sabi ng Lord? You will be free from harm. You will be confident na walang papasok sa'yo na magkakos ng harm sa'yo. Bagos, lahat ng papasok sa'yo will bring you goodness. That's restoration. Nung hindi ka pa nare-restore, takot ka. Close ka eh. Kahit tanungin ka, wala kang sinasabi. Ayaw mong mag-share. Because para sa'yo, pag nag-share ako, mas lalo nakakahiya. But hindi eh. Huwag kang mahiya sa sasabihin nila. Why? Kasi kaluluwa mo ang nakasalalay dito. The longer you stay on that road, the longer, the faster yung decline mo. Before you know it, wala ka na. Hirap ka na makabalik. Pero nasa church ka, umaawit ka ng hallelujah, praise the Lord. But your heart, far. Progress, wala. Faith, the weakest. Patience, no. Anger. Love, no. Hatred. Doon mo makikita na lahat na lang na nakikita mo sa buhay negatibo. Even though sinasabi mo, the Lord is my strength and my refuge. Pero madali kang maano ng problema. That is telltale signs na yung spiritual mo is not strong. That is a telltale sign na kailangan mo ng tulong. But ang problema, no one wants to admit that they needed help. Now, ang problema, we are restoring people. Na-charge tayo to restore people, to prepare cities. Imagine, if tayo yung nangangailangan ng restoration, that church, kaya nga sinasabi, diba, I know your work. Akala mo ikaw ay mayaman, pero ikaw ay mahirap. Ano sabi sa Laodicea? Nagmamanifest kayo ng appearance na kayo ay strong. But ang totoo, you're not. Mga bulag, sabi ng Panginoon. Lukewarm even. That's a warning to the church. Because every time we want to project a Christian, ako, kunyari, ipoproject ko sa inyo na malakas ako. But preaching the word of God is not a sign of strength. Doing the ministry is not a sign of strength. Pagpapakita ng vulnerability, ng kahinaan, pag-amin sa kahinaan, that is strength. That is strength. Because facing your fear is your strength. Hindi ka pwede magtago sa takot mo. You cannot progress. Hindi tayo magpo-progress. So if the Lord is calling us to go and make disciples, kung ano man yung kinakatakutan mo, kung bakit hindi ka mo... Now, alam ko, pinagpipray nyo yan sa Lord. But prayer without action, again, is dead. Prayer without trust dun sa pinagkatiwalaan ng Diyos is dead. Because He will send. We just have to understand kung sino yun.
problema ng mga Pariseo. He sent His Son, but no one recognizes Him. That's why hindi nila nakuha yung help na kailangan nila. Many people saw Jesus, but hindi nila na-recognize kung sino yon. Yun yung problema nila. Because they don't want to recognize Him. Ayaw nila. Obvious na yung mga ginagawang signs and wonders. Obvious na yung mensahe na daladala ng Panginoon. No man can say that. Walang taong kayang gumawa nun. But still, ayaw pa rin nilang maniwala. Because they fail to recognize Him. Hindi kasi nila kilala. They don't want to admit na siya na yun. Although may mga Pariseo na naniniwala, most hindi talaga. Nanindigan sila na hindi. They're blind. Now, ayaw natin mangyari yan. Now, we need to recognize that we have stopped dito sa level na to. And now, declining. We need to be restored. Now, sasabihin niya sa akin, Pastor, normal lang to, season to, it will pass. No, it will not. Magkakaroon ka lang ng illusion na it will pass, but it will not. Lalo lang magiging worse. Di ba? Lalo lang nagiging worse. Because the more we pretend na tayo ay okay, lalong ipapakita sa iyo ng Lord that you're not. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin. The more na ipinapakita mo, nagpipretend ka na okay, na you're not. At the end, siya pa rin babanggain natin. His words against ours. Hindi po ba? His words. Kaya nga consistently sinusubok eh. Walang pahinga. Yes? Because you're missing out. Hindi mo nakikita yung nasa harapan mo na dapat mong gawin. Kasi until now, you deny na dapat kong gawin to. May mga pinapagawa sa iyo ang Lord to fix something. Pero you keep on denying na dapat mong gawin yon. Why? Because ayaw mong may magagalit sa iyo, ayaw mong may ma-offend, ayaw mong, alam mo yun? Because, alam niyo mga kapatid, in order for you to progress faith, may conflict talaga. Meron talaga. May ma-offend talaga sa iyo. May magagalit talaga sa iyo. And you have to bear. Huwag ka magagalit sa kanila. Because yun yung natural na reaksyon ng mga hindi sensitibo sa Panginoon. Na mga hindi sensitibo ng Diyos, magagalit talaga sila. So, ang purpose mo ay hindi sila sa salita ng Diyos. Ang purpose mo to reconcile them sa salita ng Diyos. So you, being the preacher and the teacher, hindi ka dapat magalit. Dahil hindi nila ginagawa o hindi nila naintindihan yung sinasabi mo o nagagalit sila sa sinasabi mo. Jesus never, hindi siya nagalit o nagpakita ng galit sa mga lokal na mamamayan ng Israel. Kanino siya nagpakita ng galit? Doon sa mga nagsasabi na alam nila ang salita ng Diyos, pero hindi naman ginagawa. Kanino yon? Mga Pariseo. Sabi niya, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Di ba? Doon siya nagalit. Pero doon sa mga walang muang, dahil hindi nga tinutulungan itong mga Pariseo na to para mamulat yung kanilang mga mata. Kaya ano sabi nila? Anong naitulong nyo sa mga taong to? Tanong ng Panginoon sa mga Pariseo. Nagpapahabaan kayo ng nagpapalakihan kayo ng plakterya nyo. Para maganda nyo sa panlabas, pero sa loob, mga buto ng mga patay na tao. Dahil pinapahirapan nyo sila sa mga ginagawa, pero kayo, hindi nyo namang ginagawa yung sinasabi nyo. Yun ang sinabi ng Lord sa kanila. Pero never kong na-encounter na yung humawak ng laylayan ng damit ng Panginoon na babaeng inaagasan, hindi siya nagalit dun. Di ba? Nagalit ba siya doon? Hindi siya nagalit. May lumapit sa kanya na hindi man lang mananampalataya, pero Panginoon, sabihin mo lang, mangyayari.
Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Pero sabihin mo lang, ipag-utos mo lang, dahil ako rin, ganun din ako, may authority ako. Pag pinag-uutos ko sa mga tao ko, ginagawa nila. Alam ko may authority ka. Kaya kapag sinabi mo mangyayari, ano sabi ng Panginoon? Sige, tandaan mo to pagbalik mo. Itong oras na ito, pagbalik mo, magaling na yun. Nagalit ba siya dun sa tao? No. Nirecognize niya yung authority ng Lord. And at the same time, humbling himself because sabi niya, Lord, hindi mo kailangan mapagod. Just command. Do. Just command and it will happen. Right? Progress will not happen until we are restored dun sa katatayuan na iniwan natin. Face it, guys. Iniwan natin. Meron tayong time na iniwan natin yan. And praise the Lord. Somehow, nakakabalik tayo ngayon. But, ang bagal pa rin. Is that talaga ba yung timeline? No. Because until now, nung pagbalik natin, half-hearted pa rin tayo. And we don't ask for help. Oo, nakakatulong yung equipping. Pangkalahatan yun. But that is not specialized for and circumstances. Yung equipping na ginagawa natin, matututo tayo lang salita ng Diyos to align sa ating lahat para magkaintindihan tayo. Ito yung aral. But hindi yan ang kasagutan sa restoration mo. Specialized yan. Dapat nakatutok yung restoration you alone. Yeah. Ikaw lang at sino man yung gagamitin ng Lord sa'yo. Dalawa lang kayo. Or tatlo. Because hindi. Each of us has specific needs. Kung babalikan nyo si Laodicea, hindi pare-parehas ang circumstances ng mga tao. Meron doon mga bulag, meron doon mga hubad, meron doon mga mahihirap. Pero ang akala nila sa mga sarili nila, okay sila. Akala kasi natin yung description ng bulag, ng mahirap, at saka nung nakahubad, is description ng isang bagay. No, iba-iba yon ng issue. May bulag, spiritually blind. May hubad, yung nakedness niya, ibig sabihin, hindi naman siya nagkaroon ng pagbabago. Namumuhay pa rin sa kasalanan. Right? Yung mahirap, yung mahilig lang magsabi at puro yabang. Hindi, sige, gagawin, susunod tayo. Pero pagdating na actual, wala na. So, kanya-kanyang issue yun. At nasabi na kayo sa mata. Ano pa yung ginawa niya? Ano pa yung sa tela? Yung sa damit? Iba-ibang solusyon. Ibig sabihin, each of us having different kinds of issues spiritually, may nakadesign for you. Hindi po pwedeng masagot yan in general. Itong preaching na ito will answer most of your questions. But to restore you 100%, kinakailangan natin ng timeline, kinakailangan natin ng structure, kinakailangan may nagmo-monitor. Parang may sakit. Right? Pag ubo or sipon, anong attitude nyo? Magpapa-hospital ba kayo? Ubo lang yan. Sipon lang yan. Lagnat, laki lang yan. Kasi 5'2" lang ako eh. Baka pagkatapos kong lagnatin, maging 5'5" na ako. Lagnat, laki. Okay. Hindi tayo magpapa-hospital, right? Okay. Isipin nyo sa spiritual, ganun din. May nararamdaman ka rin sipon. Inuubo ka sa spiritual mo. Ano sasabihin mo? Ay, wala ito. Lilipas din to. Iba sa spiritual. If physical, sasabihin natin, time can heal. Spiritual, no. Time cannot heal your spiritual wounds. Because time is a created being. Create lang yan ng Lord sa beginning. But time cannot heal you because He has no authority to heal your soul. So kung sasabihin mong palilipasin ko lang to, magiging okay din ako, it's not going to happen. Yeah, you can pretend na okay kayo. But you will not progress.
Pwede kayong magsabi na okay kayo, but you will not progress. Kaya dun sa mga sensitive, sa maturity, magkasala lang ng isang beses yan. May masabi lang yan na mali, natatakot na yan. I mean, nandoon na yung brokenness, nandoon na kagad yan, nakaluhod na kagad yan sa Panginoon. To entertain itong mga bagay nito, hindi dapat yan. Ay, nakalimot ako. Pero what? Yan ang luluhod sa Panginoon, hihingi ako, Lord. Huwag mo hayaan na maging manhid ako sa mga bagay nito because yung pagiging manhid is not a sign of spiritual progress. That's decline. Decline. Kasi ganito, if the Lord wants us to be restored, Satan also wants us to be restored. So it's either nasa restoration process tayo ng Lord o nasa restoration process tayo ni Satan. Saan yung restoration ni Satan? Restored ka dun sa former mo. I-restore ka dun sa dati mong buhay. Si Christ naman, i-restore ka dun sa dapat. Sa Kanya. I-restore ka ni Satan sa sin. I-restore ka ni Christ sa holiness. So there's only two. Kung hindi ka nare-restore sa holiness, kaya ka nagdi-decline is because yung declination mo is a sign na nare-restore ka naman sa kasalanan. I hope malinaw yan sa atin. Walang gitna. When we refuse the help kay Satan to restore yung mission ni Satan doon sa holiness so that manatili ka dito, si Satan po yun. That's not God. Again, time will not heal your understanding. Time will not heal your knowledge. Time will not heal your wisdom. Time will not heal your faith. Only God. It's either you run to Him, katulad ng prodigal son, because waiting is not waiting. Kung ayaw mo ma-encounter si Christ, sabi mo, I am waiting because all of those who wait on the Lord shall renew their strength. No, that's not. Iba yung context nun. That's not about restoration at all. That's about victory, persevering, in enduring, kung ano man yung nangyayari sa'yo, pero keeping a foot sa iyong maturity. Hindi ka nagdi-decline. Yun ang ibig sabihin nun. Nagtsatsaga ka, pero kasi ang focus mo to progress, holiness. Hindi ka tulad nito, na you're waiting because you have sinned. You know you have sinned. Ayaw mo lang ma-encounter ka ng Lord. Ayaw mo lang magpa-restore. Nag-wait ka na ma-heal ka. No, you will not be healed. Maaaring nakuha niyo yun sa nahiwa ako ng kutsilyo. Hindi ko ito gagamutin. Mamaya titigil din ang dugo nito. Time can heal my wound. But not by time. At sabi ko sa inyo, ang time na yung body natin will no longer. So hindi na talaga heal. Time lang ay nagsasabi ng progress. Yes. Kayo kasal, humarap kayo kay pastor. Kinounsel kayo ni pastor, right? So bago kayo kasal, ako kasi wala akong opportunity or hindi kami nagkaroon ng pagkakataon ni Sister Lois na ma-counsel before our wedding. So, wala kami nun. Wala kami nun, right? So kunyari yan. This is an example. Nagpapa-counsel kayo kasi hindi kayo magkasundo magjowa. Palagi kayong may away. Mabilis kayong uminit ang ulo sa isa't isa. Pero mahal nyo ang isa't isa. Something I cannot understand. Mahal nyo ang isa't isa, pero ang bilis nyo mainis sa isa't isa. Sinong meron dito nun? Pero mahal nyo ang isa't isa. Pag hindi kayo nag-uusap, nami-miss nyo naman ang isa't isa. Pero pag magkaharap naman kayo, nagsasawa naman kayo kaagad. Ay, hindi ko alam. May ganun. Nagpa-counsel. Pastor, ganito. Okay. Ikakasal na mamayang hapon, ngayong umaga nag-aaway pa rin. Ang bagal-bagal mo kumilos. Anong oras na? Nasaan ka na ba? Nag-aaway na. Aaway pa rin. Tingnan mo, hanggang ngayon, di pa ako nakakapag-make up. Doon ka na, lumabas ka na doon. Bawal mo ako makita. Kung sabi ng lalaki, pwede nga lang kita makita.
away. After 10 years, ano yung na-expect nyo? Christians sila parehas. After 10 years, ano yung na-expect nyo? Ano? Yun, tsaka si Paula, parehas masungit. Ano yung na-expect natin kay Enzo tsaka kay Paula? Kunyari lang. After 10 years. Ganun pa rin. Christian ha? Ganun pa rin sila. Pag nakita nyo sila at ganun pa rin sila, sasabihin nyo ba na nag-progress? Hindi, di ba? After 10 years, ganyan pa rin kayo? Ang sweet nyo, ha? Buti tumagal kayo ng 10 years. Time will only show you if you progress or not. But time cannot progress you. Ulitin ko. Time will progress, but time will only tell you if you progress or not. But time cannot progress you. Hindi kayo matutulungan ng time to improve. Amen po ba? So wag tayong magre-rely sa time. Pinapatanda lang tayo niyan. Yun lang ang pwedeng gawin. O si overtime, tatanda ka. Time cannot help you. You and God alone. Now, how will God do that? Kaya nga, binigyan niya ang church ng pastor, teacher, evangelist, prophet, and apostle to edify the body, to equip the saints. Yun yung binigay niya sa church. And we are the church. Now, if we cannot trust those people, how can we say we trust God if we don't trust yung in-appoint niya? Now, pwede niyo sabihin sa akin, ang problema, pastor, yung leader Maybe he needs restoration. Yung leader ang hindi gumagawa nung dapat niyang gawin, yung responsibilidad niya sa tupa. Maybe yun yung kailangan ng restoration, yung leader. Because sila ang threat. Again, ang threat sa church is not the outside, but it's the inside. Yung leader mismo. Pag yung leader mismo is not walking dun sa kalooban ng Lord, kawawa yung members. He will be the judgment of the Lord dun sa mga member na hindi naman din nag-aaral. So, ang sabi dito, when we progress, may ano ang Lord ng prosperity. Not wealth, progress. Ibig sabihin, lalago ka. Ang tanong mangyayari, tingnan niyo sa 13, 12. Yan. Sapagkat yung bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay, oo, ang mga bansang iyon ay malilipol na lubos. Ang ibig sabihin ng maglilingkod, hindi maglilingkod sa church. Ang ibig sabihin niyan, will not go the same way that you do. Kung itong church na ito, hindi, tulad nito, for example, may mga tumutulong sa atin out of the blue. Hindi naman natin kasama sa church, pero out of the blue, may tumutulong sa iyo to progress. Yung church, pangangailangan ng church. Hindi ba natin tatanggapin? Diba? Hindi natin kasama since the beginning, pero ito ginagamit ng Lord. 2025 has been a blessed year. Nagkaroon tayo dito ng property. Una, naghahanap lang tayo ng marerentahan. Ngayon, we have a property. Now, the next step is construction. So, meron mga ginagamit ang Lord na kaparaanan. And we thank the Lord. Yun yung ibig sabihin yan. Not necessarily may pupunta rito taga-UN o taga-Amerika o Korea. Kaya siguro yung iba tinatanggap nila yung mga tulong ng gano'n, without being sensitive dun sa agenda ng tumutulong. Sabi kasi, pupunta daw, sapagkat yung bansa ng Korea ay pupunta at maglilingkod sa iyo. So, feeling nila, yung nagpupunta na Koreano, yun. Mali po yung interpretation. No, it's not even physical. Ibig sabihin, sa kalooban ng Lord, He will make those people na hindi naman part ng church to be someone na sumusuporta sa church. Agree? Yes. Yan. Heed these words. Yung pong discipline ng Lord, ang aim niya is to purify, to
to correct at gisingin tayo. Now, His mercy, nakasama nung discipline na yon, ang purpose nun is to restore, rebuild, and eventually send us. Because it's only by mercy of the Lord kung bakit tayo nasi-send out para mag-ministry. So for us to view na yung ministry natin is a problem, hindi natin naiintindihan yung mercy ng Lord. Now, for us not to prioritize yung ministry is something na sinasabi natin hindi siya ganun ka-importante sa buhay natin. When in fact, that is part of the mercy that was given to you when you are being sanctified ng Panginoon. Again, discipline, the objective of discipline is to purify or sanctify, correct, and awaken us. Paired with the mercy of the Lord, ang objective now is to restore, rebuild, and send. Hinihiling ko po na magsitayo ang bawat isa. Today is our Thanksgiving. Nakalimutan ko magpatotoo, pero sige po, habang nakatayo kayo. Sige lang, tuloy lang. I think Friday, tama ba? Friday night, patapakit ako ng Masinag, naputol yung kadena ng motor. Ang bilis ko pa naman. Siguro ang takbo ko mga nasa 90, 100. Pataas. Nalubak ako doon sa parang manhole. Pag lubak ko, narinig ko yung bomba ko, pag andar, gumano na siya. Tapos, tumabi na ako. Buti na lang, mabilis ako. Paahon yun pamasinag, SM, di ba? Bago lumiko ng sinag. Yung momentum ko, dinala ako sa gilid. Buti na lang. Kasi nandito ako sa malayong side At pagtapat ko, motor shop. Pagbaba ko, kinakapa ko yung kadena, wala na. Nandun sa gitna ng kalsada. Sabi ko, kung tumama yun sa gulong ko, sa bilis ko na yun, baliktad talaga ako. So smooth pa rin kasi nakatabi ako. Sabi nung kasunod ko, yung kadena mo. Yung pala nalaglag na. Pagtingin ko, wala na akong kadena. So inabot po ako ng madaling araw, pero kahapon lang nakabit ulit yung kadena na bumili ako. Pero nung nandun ako sa Marcos Highway noon, mga past 12, dalawang motor naman yung magkasunod na nasemplang dun sa... Sabi ko, iba talaga yung pag-iingat ng Lord. I'm not saying mabuti yung nangyari dun sa dalawa, pero pinakita pa rin ng Lord na iba yung pag-iingat. Sa laki ba naman ng kadena ko Ang laki noon. Sabi nga, kung tumama yun sa gulong mo, baliktad talaga ako. Ang bilis ko pa naman. Tulin ko talaga. Dami ko pang kasunod. Dami yung sasakyan. Tapos, sa sasakyan sunod ko yung di ba? Kasi pwede rin yun. Nag-drive talaga siya sa kalsada. At papasalamat ko yun. Dahil sa pag-iingat ng Diyos. At ibang klase talaga yun. Kaya sabi ko nung nandun ako madaling araw, pinoproblema ko ba na hindi ako makakauwi? No! Ang saya-saya ko kaya dito. Bakit? Ng Diyos. Gusto ko ng biyaya. Bigyan niyo ng mic ang inyong worship leader. Kaya nagpapasalamat po ako sa purihin ng Diyos, ang kabutihan. Magpapasalamat sa taon na ito sa ating Panginoon. Pero next year, Panginoon,
Sinusuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hallelujah. Yakap mo ako sa aking karumihan. Yes, Lord. Hallelujah. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na Tara po, let's worship the Lord. Hallelujah. Base sa ating mga narinig kanina, pasalamatan natin ang ating Panginoon. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak Hallelujah, hallelujah. kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Restore, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, church, let's worship. Nararapat sa akin. Anong hapag sa tulad ko, Hallelujah. ikaw. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kamanalan. Hallelujah. Salamat sa sungkol ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking higit pa sa buhay ko. Ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo Hallelujah. ako sa aking karumihan. Hallelujah.